So hot. So here we are again. Tara, let's go. Uwi na. Uwi na tayo. So, maglalakad tayo kasi papunta tayo ng palengke. Palengke is the key. Palengke is the way. Huh? Bukas nga, nakala ko sarado. Akala ko sarado. Ay. So let's go. Malinis, so nabombahan yata. Good morning guys. So ito, galing tayong palengke at ito ang worth 1,100 pesos na nabili natin. So, dahil magluluto tayo ng munggo. Ngayon, munggo. Asan na yung munggo? Para maibabad ko na sa... Pero ito, unahin muna natin. Ay, napakaganda. Fresh na talbos ng ampalaya. Dahon ng ampalaya pala. And then, meron tayong nabiling talong. Wala, ba't basa? Siguro dahil dun sa talbos. And meron din tayong pechay. Pechay. It's always pechay. Sayang yun. Pechay. Oh my gosh. Ang daming sili. Sabi ko, 10 piso. Kaya pala ganun yung presyo siguro nun. And then ito, carrots. So, lagay muna natin dyan. Ating pipino. Always pipino. And then, yung ating ito pang pakbet. So, ayan. Meron tayo niyan. For tomorrow yan. And then, yung ating munggo. Anuhin ko na siya. Ibabad ko na siya. Hindi ko alam kung lahatan na ba to. Lahatan na po ba to? 1/4 eh. Lahat na ba to? Lahat na ba to? Sige, lahat na. Pwede namang i-freezer. Kainan. Eh, diba, hindi ako nagmo-more on rice. More on ulam ako. So, pwede na yan. Kasi malamig na yun. Then, syempre, ang ating kamatis. 3 lang. Ngayon lang pangluto. Kasi nga sabi ko hindi ako nag-i-stock sa ref ng ibabad ko na to habang nagsasalita tayo dito. And bigyan natin ito sa taas. Hindi ako nag-i-stock ng food sa ref kasi diba, lagi akong nasa office most of the time. So, wala. Masisira lang siya. Kaya yun. Oops. More pa yata. Tapos iaano lang natin to, ibababad ko lang siya. Kasi baka mamayang ko to ulam. Mamayang hapon. Ay, tanggalan ko nga ng ba't ganun? Yung diba, yung nakalutang na yun, dumi niya. Dumi yun, diba? Tanggalin natin yun. Yun siya, babad lang natin to. Kasi ibinababad para mas mabilis maluto. Tama po ba? So, yan. Tanggalin. Marami nga yung nalutang. Maitim-itim. Ayan. Meron pa ba? Meron
ka. Sabagay, maano naman to eh. Matatanggal naman yung mama. Kasi strainer pa natin. The more na inaano mo, mayroon palang mga nakadikit. Yung mga dahon-dahon na hindi naman nasala. Galing ako pala kanina, ang daming bumibili ng munggo. Parang halos lahat yata munggo ang ulam. Pero yan na yung ating mga gulay. So, anong gagawin? Baka ito ang una kong lulutuin. Kasi panghapunan na yung munggo. And then, meron ako ditong fish, yung bangos. Hugasan ko na to muna. And then, ito yung pang ko sa munggo. Pero sa tingin ko, hindi ko siya lalahatin. Hahatiin ko to. So, teka lang, mag-ano ako ng panghati. Hahatiin ko to. Kasi, ang dami niya. Or lahatan na. Lahatan na lang. Lahatan na lang po. So, dyan muna siya. Kasi lahatan. And then, ito kasi yung pang dito. Panggisa. Panggisa. Ito. Dito ako mag-separate kasi lulutuin ko na to ngayon. So, kailangan kong mag-separate. Hindi, plastic ang gamitin natin. Kasi, mas masisiksik mo sa ref pag naka-plastic. So, hahatiin ko to kasi hindi naman siya lahatan. Na, dito. So, dito mo, hindi lang. Dito muna siya, din hugasan natin bago natin i-store sa ref. Kasi, syempre naman yan hinuhugasan, diba? Mapapalengke mo man binili yan o kahit saan. Kailangan. Mas maganda yung pagka may nakitang hindi maganda dun sa karne, tinatanggal niya. Yung nakita kong ginawa kanina, tinanggal niya. So, malayo ba? Ayan. So, yan. Magsiseparate ako. Kasi pang gisa-gisa din naman to. Hindi lahat ilalagay. So, okay na yan. Okay na yan. Kasi more on gulay tayo ngayon. So, i-ref natin to. Lagay ko na sa ref to. Ilalagay na sa ref. Hindi kaya ito And then, para sa iba na dapat na ilagay sa ref kasi hindi pa naman gagamitin. Nang ganyan. Para mawala yung Yan muna. And then, ipapasok ko na din muna itong pechay kasi hindi mo na gagamitin. Pechay. Tapos yung carrots. Lagay ko na din muna dito. Mahal ng bilihin, no? Nagulat ako dito. Ang dami. Pero okay lang yan. Lagay ko na lang sa to. And then, pang breakfast. Hindi na ako nakabili ng egg. Okay na yan. So, yan. Dito ko na lang ilagay nito. Naka-display na lang sila kasi yun nga, aanuhin ko naman na siya. Gagamitin ko naman na siya mamaya. So, yan. Diyan muna. And then, ito. Teka, alam ko na kung saan ko ilalagay ito. Kasi bababad muna natin. Mamayang hapon ko naman na yan lulutuin. Kasi talong, tsaka sili. Naku, mag-ibisa. Ayan, ganyan. Okay. Lagay na natin. And then sili, lagay din sa ref. Pwede hindi. Then, teka lang. Guys, kasi ito, lulutuin ko na to. Kilit ko na muna. And then, yung meat natin, kailangan muna to. Mailagay dun sa ref. Pero, lagay ko na lang sa lagayan siguro. Sa tingin niyo. Sa plastic. Lagay ko sa plastic. Pero, hugasan na natin. Diretso na dun. So, ito yung pangmunggo.
kasi mamayang hapon pa eh. Ref ko muna. Oo, di na kailangan ng mag-gisa-gisa dito. 1 kilo to eh. Okay na ba yun sa 1/4 na munggo? O masyadong madami? Sa tingin niyo po. Pero, okay na yun. Papalambutin naman ito. Palambutin ng maigi. Para may sabaw tayo kasi ulan ng ulan na ngayon, guys. Napapansin nyo. Ulan ng ulan. Yan, sayang yan. So, yan. Lagay natin sa ref muna. Tapos mamaya pag nilulutuin natin, saka natin ilalabas. Kasi baka malamig ngayon. Kaya lang, alam nyo na, hindi na natin alam yung ay, tumutulo. Mamaya anuhin natin. Ito kasi yung salad na kaya lang hindi na to pwede. So, ay, dito ko na lang siya ilagay. Ay, dito na tigas. Kasan ko na nga to. Dito ko na lang siguro ilagay pala yung meat. Diba? Naaano natin? Salad ang laman ng Jollibee. Pang spaghetti to eh. Diba? Mga Pilipino nare-recycle natin yung mga ganito. So, dito ko na lang ilagay siguro yung meat. Diba? O hindi. Itong bangus na lang lagay ko dito. Dito ko na lang lagay yun. Para hindi plastic. Kasi kasya. Ang gulo ko, no? Ay, pusa. My gosh, tumulo dun. Tumulo sa loob. Dugo-dugo na. Hindi pwede. Ay, naku. Lagyan yung yellow ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Bayan. May yellow ako doon. Ay, nako. Ano nga natin? Hirap naman pala. Mag-adjust. Ginagamit ko kasi to sa sa iced coffee ko. Nabili ito eh. Ayan lang naging na siya. Pag lusaw dumating sa'yo, tapos saka may re-ref, ayan. Magkukumpulan na, hindi na siya naging tube ice. Hindi na siya tube ice. Teka lang, hatiin ko. Okay. Wala na. Pakita natin yun, nalagay niya dyan. So yun, balik ito. Ano ba yun? Okay, magtatanggal muna ako ng yelo sa sa ref. Bawasan natin ang yelo. Talaga nakukuha ng ganun, no? Kailangan talaga ice scraper. Kunti lang natanggal. You need ice scraper.
Kaysa may stress ako. And then, ito yun. Oh, di ba? Ay, tubig. Tumulo doon. Nahin natin. Butas ng konti para mawala yung dugo-dugo. Ayan. Na. Tapos, maghahanap ako din ng plastic para sa fish. Kasi, kailangan din i-plastic to eh. Kailangan siya i-plastic. Okay. So, ito na yun. Ang salad naging karne ng baboy. Lagay din natin sa ref. Ay, naku. Then, hanap tayo ng paglalagyan ng fish. Hati-hati sila. Kailangan sana. Ano na lang. Ano lang ba? So, wala eh. Ano lang siya. Lagyan ko ng mga plastic. Maliit, diba? Maliit to. Hindi talaga pwede. So, gasan lang, hasang-hasang. Ano, plastic na lang ba? Maliit to eh. Tingnan ko yung isa. Baka pwede yun. Isang malaki to, yun na yung binili ko para yung ano ba niya, yung laman. Ganyan na talaga siya. Malinis na siya. 182 eh. Kalahati lang siya. Kasi naman, hindi talaga ako nag-ano ng buntot. Kaya yun yung kinuha ko. Ayun, let's see this. Oh. Siya ba si ulo? Ang bitin. Ito lang, mga laman-laman lang ang kaso. Wala na yung straight na ano natin. Natataka mo pag fish. So, ilalagay din natin siya sa ref na nakaganyan. Dito na lang to siguro yung ulo. Pwede na to, no? Isang kainan ko na to. Yun. Prito, tapos yung pechay. O, diba? Ayos. Ayos na. Kasi mag-isa ko lang naman kakain. Hindi ilang kainan to. Hindi ka nagagastos. Yung ganun, araw-araw. Lalo na yung mahilig kumain sa labas. Pero ako, yun din naman ang bisyo ko. Kaya minsan, doon ako napapagastos yung kain-kain sa labas. Samji. Ganun. Oh, so, ito na yung sunod natin na inisan kasi lulutuin ko nga siya. Lagyan muna natin ito sa ref. Nakakapagod. Diba? Then, lutuin na natin to. So, uy, gilid ka muna dito. So, then, ikaw. So, ganyan na tayo magluto. So, ganyan lang kasi kaliit yung aking, lutuan. So, ganyan talaga siya. So, mamaya na itong ang palaya, pero ilagay ko na lang dyan. Itong dito siya. Magkakaroon siya. Pero ang dami ng kakbet ko. Marami siya. Pero okay lang yun. So,
Washi muna. Hugas lang ng konti. And then, lagay na natin ito. Gigisa natin siya sa sarili ng mantika hanggang sa magmantika siya. Sarili ng mantika hanggang magmantika. Tama ba yun? Ayan siya. Ayan, wait lang. Hugasan ko na yung gulay. Siya. Oo. Lagay ko na ito lahat. Pag may tira naman, umuulit po ako ng ulam ha. Hindi ako nagtatapon ng ulam. Kung makakain pa. Unless, ano na talaga, sira na. Ako, nag-uulit ako ng ulam. Nakita nga ninyo yung Hungarian sausage, parang 1 week ko nang kinakain. Kaya may nagsasabi na, ay, puro ganyan na lang, puro ganito na lang. Eh, anong magagawa? Yun na yun nandun. So, kompleto na ito eh. May talong, may nagsasalita tayo. Mamaya na. So, kasi pagka nagluto ako, tuloy-tuloy na. So, anuhin natin ito. Para mabilis siyang maluto. Na ganyan. Ito siya. Liit talaga. Fresh tong gawa nila. Ito na yun. Hindi sila, anong tawag na ito? Hindi luma. Bagong gawa siya. Walang nangingitim sa paligid eh. Kasi alam ko, pagka lumang gawa, ano na, nangingitim-ngitim na. Sa bagay, umaga kasi tayo bumili doon. Kasi ito yung unang isasahog natin para maluto. Ngayon lang yung liitan natin para maluto ka agad. Kasi kung hindi mo liliitan yan, So, ito yung ating agahan. Tanghalian na din siguro at hapunan. Ganyan. And then, diba may talong na siya. Sana walang walang uod. Talong. Gilid ko na muna dito. Pagilid ha. Si talong. Tsaka ampalaya. Ampalaya pero tatanggalan natin ng gitna. Kasi hindi naman nakakain yun. Diba? Maliliit. May paganyan siya, pang arte kasi sa gilid yun, kaya may malaki, may mahaba. Pero ito, the rest din. Diba? Pag sa ibang bansa to, pag ganito, hindi nila ginaganit, tinatapon na nga to, kasi may mga, ito yung ginagawa dito is yung may mga damage. Para mabenta nila uli, ayan, ginagawa nilang paklet, mix. Diba? Tapos gusto naman natin to, lalo na sa mga kaysa maggayat-gayat ka. Or kaysa, hindi, ang pinaka neto is, kaysa bibili ka ng yung per gulay. Eh, hindi mo naman magagamit lahat. Diba? Hindi mo matansya. Eh, ito, isang lutuan na to. Actually, madami na din to, Hindi siya pang isang kainan. So, yan. Yan yun. Maglagay pa ba tayo ng kamatis? Hindi na. Munggo kamatis. So, let's start to cook. Tanggalin ko na yung ilaw niyo kasi magluluto na mi. Magluto tayo ng pinakbet ba? O, tingnan nyo. Huwag nyo nang i-bash yung aking lutuan. Ganyan talaga siya. So, yan. Ganyan. O, diba? Nakaano kayo? Ganyan natin. Tapos yun kasi yung plato. Ayan. So, ganyan siya. Gisa-gisa. Ganyan ba?
ganyan dapat. Yan. Tapos manunod ako ha, habang nagluluto pa rin. This was us together. Their wedding was beautiful. Lori, she was so happy. I remember Michael couldn't stop smiling. He eventually got his commercial pilot license, worked for Piedmont. He loved it, and used to take his friends out and do the loops with them, and they loved it. Soon, Michael and Lori became parents to daughter Isabel and her younger brother Aiden. After moving up and down the East Coast, Michael and his family ended up in the Sunshine State. When I moved down to Florida, it's when they moved down to Florida. They moved to Claremont, bought a property, 5 acres. It's pretty rural. It's beautiful lakes, some rolling hills. It's pretty quiet. They had chickens and guineas, turkeys, and quite a few doves, and Hank wanted them to have their own duck pond. In his off hours, he worked as a mechanic for Precious Metal, a local flight team that performs in races all over the country. We were both volunteers for the Precious Metal Air Racing team. Reno Air Racing has been compared to NASCAR of the sky. It's multiple planes on a closed course at one time. The speeds are up to 500 miles per hour. You're 50 feet off the ground. It's a huge adrenaline rush. We spent several years, several long nights, sometimes 3 days in a row working on the plane together. And people who describe him as a genius, I would agree. He just took care of it. He knew that the job was going to be completed as it should. Lori worked from home for an insurance company while Michael was away for days at a time working as a pilot. Wanting to be with his family more, Michael quit the airline business for another dream job. This one at the most magical place on Earth. When Mike and I worked at Epcot together, he was a mechanic. Working just a little kid inside. He loved that job, and he was flourishing. But then
dependable Michael just stopped showing up. He was here one moment, gone next. No goodbye, no nothing. It seemed Michael Shaver was blowing off his friends, his family. Lagay na natin lahat ng gulay. The manager contacted Mike. Mike's response was, you can go ahead and fire me, I'm not coming back. But if Michael Shaver wasn't coming back, where exactly was he going? Melon is truly the last frontier of the Philippines, and it can be right at your doorstep. Invest. Set up your roots. Reconnect with nature here at Sunrisa Gardens. All at 5 o'clock, Dallas police say they are very concerned about the city's murder numbers, homicides. To say it was a shocking murder would be an understatement. Broad daylight, 7 shots, 1 person killed. We see murders all day. This one, the violent killing in Norfolk Cliff involving an American Airlines manager. Jennifer and her husband Jamie were walking their dog. 7:30 in the morning. At that time, someone comes from behind, listened to some shooting. Jamie was shot 7 times. They sound one after another. Bam, 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 bam. It was a gunshot. Yeah. You can smell in the air the gunpowder. The gunpowder all over. We got a phone call from our mutual friend. He started the conversation with Jamie's gone. I'm like, what do you mean Jamie's gone? And he's like, he's dead. What are you talking about? So I started right away digging in. And Not thinking they're gonna hurt us. Mamacitas oyster sauce. I'm sure that's what she thought. This is the most brutal homicide that I've made in my 7 years in Houston homicide. The brutal murder of a teenage girl. A wonderful girl, the beaten body, a 15-year-old Corian Cervantes, always smiling, discovered in a vacant Clear Lake apartment over the weekend. She was wonderful, and we're going to miss that every day. So-called satanic murder. Satanic ritual. A deal with the devil. One of the suspects actually went to school with the victim. They discussed the fact that Mr. Reyes had sold his soul to the devil. Now we are learning more about the circumstances of her death. Well, how much worse can this get? And the 2 teens accused of capital murder. These are your options. Talk to us. Stop this line. Save yourself. He has the audacity to write someone and say, I stabbed the hoe 60 times. She was not a hoe. 10, 20, 30, 40, 50, 60. There's no God in there. There's no entity in there. There's no guilt in there. Because there's no way he could do those acts. He's just different. So you know why we're here. Yes, ma'am. Maybe this story should be
Wait, she's not. I don't think she gets cold with ice, and I could not find a pulse. So I think she's deceased. So, girl just laid there. Our family don't know where she is. If she's alive or dead. How long must be that and how long it was. It looks like there's the toilet lid thing, for the back of the tank. It's smashed up all over the place. So, it's cooked na. Ready na, ready na. So, okay na yan. Ganyan natin. Para malutong yung gulay niya. So, okay. Done. That's it. Yan. Pinakbet na madalian. May sabaw syempre. Kain tayo! Kain po. Ay, yan. Kain na po. Luto na yung ating, ayan, napakasimpleng pinakbet. And then, yung ating coffee. Iced coffee. Kain, guys.